Hello guys and welcome to this next tutorial. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng fresh na environment. Okay, so ano ba yung fresh environment? Ito yung lugar kung saan ka magre-recruit ng mga new blood or ng mga bagong prospect. Okay, let's face it, ang goal po nating lahat was mag-recruit ng mga bago. Okay, so ang kailangan po, meron tayong environment na maraming bago na wala pang alam dun sa pinopromote po natin. Okay, so ano yung importance ng fresh environment? Okay? So, mamaya po, dadaanan ko yan habang ginagawa ko po to. Okay? Now, here are the common mistakes na ginagawa po ng karaniwan ng tao kung bakit po post naman sila ng post, update naman sila ng update ng newsfeed nila, okay? And yung iba, nakagawa na rin ng group, saka ng page, post din ng post, update din ng update. Pagka may bagong ang labas na video or bagong labas na mga cheque, pinopost nila, pero nagtataka sila, bakit ganun? Parang wala pa rin nagre-reply or kung meron man, konti. Bilang. Kaya minsan nag-reply na nga, hindi pa nag-join. Why? Because these are the common mistakes na hindi nila napapansin na nagagawa nila. Number one, okay, they are using one Facebook account for all. Ibig sabihin, yung personal mo, okay, at yung pang-mingle mo sa mga kapwa mo crossline, upline, isa. Okay? So, yun ang common mistake. Okay? Kaya nangyayari, okay, post ka nga ng post, ang nakakakita naman, mas yung dati ng mga nakakita. Okay? Sa umpisa, okay po yun. Okay? Pero pag inabot ka na ng mga 1, 2 buwan, sa sobrang dami na ng in-update mo sa newsfeed mo, lahat ng tao doon nakakita na po yung pinopost mo. So, wala na yung sense. Okay? Another po na mistake, meron naman tao nag-a-add ng taga-aim as friend. Okay? Again, dapat meron kang account na pang-recruit, okay? At meron kang account na pang-mingle. Okay? Siyempre, kailangan may account ka na may mga friends kang taga-in kasi makakakuha ka ng mga latest update, latest check, latest videos. Okay? So, wag yan ang gamitin mo sa pag-recruit mo. Gumawa ka ng another account at yun ang gamitin mo na pang-recruit mo. Okay? Why? Kasi tignan nyo po, meron akong nakikita na iba na ang friends po nila sa account nila 1,500. Yun nga lang, pag chinek mo po yung mga friends nila, most of these people, member na ng AIM. Baka 500 dyan, member ng AIM. Imagine po, pag nag-post po ako dyan ng bagong cheque or ng bagong video, alam nga namang ma-recruit ko pa po yun, mga taga-AIM na yun. So kung makikita nyo po, yung nakakakita po ng ads nyo, wala nang sense sa kanila. Why? Kasi member na rin sila Unless nare-recruitin nyo po yung member, which is hindi naman po yun ang goal natin. Again, our goal was to recruit new blood. Okay? Next po, natatawa ko, merong ibang tao nagpapalike sa akin ng page. Okay? Ito po isang maling-maling ginagawa din ng ibang gumagawa ng page. Guys, bakit ka magpapalike ng page sa isang taga-aim? Pag nilike ko yung page mo, taga-aim ako, hindi mo naman ako marirecruit kahit mag-post ka ng update dyan. So, walang sense sa akin yun. And wala ding sense para sa'yo na i-like ko yun. Okay? Dapat ipalike mo yan dun sa mga tao na hindi pa member ng AIM. Okay? Di ba natatandaan nyo po, meron tayong tinatawag na third party approach. Paano yun? Okay, pag nag-i-invite tayo ng tao, imbes tanungin natin na gusto mo ba ng extra income, ang ginagawa po natin, pare baka may kakilala kang gusto ng extra income. Tama? Yung po yung third party approach Siya yung gusto nating alukin, pero impact, tinerd party natin. Kunyari, kakilala niya naghahanap ng extra income. Guys, mas maganda po na magpa-like ka dun sa mga tao na hindi pa member ng AIM. Why? Because you are using the third party approach. For example, meron akong friend hindi pa member ng AIM or nag-add ako ng mga friends na hindi pa member ng AIM. Pag pinalike ko sa kanya yung page, sis, palike naman, sir, palike naman. Okay? Pagkakita niya, kinilik niya yung link na binigay mo at makikita niya mga check-check, video, saka siya ngayon magtatanong. Siya yung mismong aalokin mo, pero third party approach mo. Sabihin niya, guys, ay sir, ano ba tong mga pinopost dito ng mga cheque? Pwede ba ako dyan? Paano ba kumita niyan? So kung titignan nyo po, nakagawa kayo ng third party approach, naka-invite ka, na pinalike mo sa hindi taga-in. Kayo man po, simple logic. No? Kayo po ang mag-isip. Hindi nyo po kailangan maging matalino. Para saan po na ipalike ko siya sa member ng AIM? Walang sense. Mag-post man ako doon at mag-appear sa newsfeed ko kung ako po nag-live at member ako, wala pong sense. Why? Ang makakakita po yung mga ini-invite ko rin. Walang sense ay yun.
So, mas maganda po na magpa-like ka dun sa mga tao na hindi pa member ng AIM. At least makikita nyo po, nakita mo yung page mo, ang like 1,000. Talagang 1,000 yun. Why? Karamihan po na nag-like dun, hindi member ng AIM. Ibig sabihin, pag nag-update ka ng page mo, ang lahat na ma-advertisean mo or mag-post sa newsfeed nila or makaka-receive ng notification, okay, was mga tao na hindi po alam ang AIM. Not unlike kung meron kang 1,900 doon, taga-AIM, walang sense. Lumalabas 100 lang nakakakita ng pinopost mo. So that's the reason, post ka ng post, pagod ka na, at lagi mo sinisisi na ang dami mo nang ginawa, pero parang walang sense, hindi nagmamaterialize. Baka hindi para sa akin ang AIM. No. Mali kasi yung system na ginagawa mo. Okay? Another po, meron pong iba nagbi-build ng group. Okay? Ang ginagawa naman po nila, nag-a-add po sila ng mga taga-AIM dun sa group na ginawa nila. Again, babalik po tayo dun sa page. Walang pinagkaiba. Okay? Kung meron kang group, okay, tapos ang friends, ang nandyan na group was 500 people and 400 dyan taga-AIM, wala pong sense kahit mag-post ka dyan. Unang-una, nagpupuyat ka lang, okay, nagpupudpud ka ng daliri mo, kaka-post ng update, ang nakakakita member na, hindi mo pa member. Okay? Okay pa nga sana kung group mo, yung in-add mo dun sa group mo. Okay? Pero ako, I don't suggest mag-add ka ng group mo doon sa pang-recruit mo na group. Okay? Mas maganda kung ikaw lang ang nandun or upline mo nandun or siguro mga dalawang downline mo nandun, pero hindi po sila dapat mag-post doon. Dapat ikaw lang. Sila rin gagawa ng sarili nilang group, sila lang ang magpo-post. Anong purpose lang na nandun yung downline mo or nandun yung upline mo para when you need help, you can contact this person, pwede ka mo din ang tulungan dun sa kausap mo. Okay? So again guys, tama yung ginagawa, okay? Nagpo-post, nag-update, ang mali lang yung system, yung right way of doing it. Kaya lagi kong sinasabi, iba po yung doing things right sa doing the right thing. Okay? So, kung masusundan nyo po ito at ma-internalize nyo po, at this time po, magmamaterialize po yung bagay na ginagawa. Okay? Next po. Now, number 1 po na kailangan nyo was to create a page. Okay? Unang-una, requirement po yan. When you buy a blog from us, okay, kailangan po natin ng page nyo. Okay? And, dun sa mga susunod kong tutorial, tuturuan ko po kayo kung paano magkakaroon ng maraming like yung page nyo na hindi po taga-AIM. Okay? So, ituturo po natin yan. Okay? So, yung page po, dyan po kasi natin i-attach yung website nyo. Gagawa po tayo ng tab dyan para i-attach yung website nyo, shopping cart nyo, etc. So, you need this page. Okay? And in fact, mas maganda po ang page kaysa profile. Okay? Although, siguro, pag sabay-sabay natin, you have a profile, you have a page, okay? And you have a group. So, tatlo po yung gagawin. You have your profile pag gumawa ka na ng FB, so you make this two. Create a page and create a group. Okay? Number 3 po na gagawin natin, okay, was to create, by the way, when you create a group, the best po na gawin nyo po, nasa sa inyo po, no? Don't make it open. Okay? I suggest you make it either close or secret. Okay? Pag open po, kahit sino pwede mag-join. Okay? Pag close naman, okay, ikaw po, okay, ang magdi-decide kung pwede sila mag-join or hindi. Okay? So, meron naman po, secret. Ibig sabihin ng secret, hindi po siya masa-search. Ibig sabihin, kung sino lang po yung member na ang pwedeng makakita. Second, ikaw lang po pwedeng mag-add at sila lang din po pwedeng mag-add yung member na hindi po siya masa-search. Ako, mas gusto ko po yung hindi na search. Okay? Why? Para po talagang environment siya, nasa group sa'yo lang. Okay? Unang-una, hindi na siya masa-search ng ibang taga-AIM. Okay? And again, doon sa mga taong hindi nakakaalam nitong bidyong dinidiscuss ko sa inyo, sila kasi ang gagawin nila, magjo-join din sila doon. Ayaw mo silang mag-join doon. Because nonsense pa po, kung siya magjo-join doon at magpo-post siya. Imagine niyo po yung press environment na ginawa nyo, nag-add kayo ng ibang taga-AIM para siya mag-recruit siya doon. Ikaw nagpakahirap na mag-ipon ng tao, pero iba nagre-recruit. Okay? So, nasa sa inyo po yan. Ako, I suggest, you make it secret or close. Okay? Wag na po kayong mag-add ng kahit sinong taga-AIM. Ang i-add mo lang, upline mo. Or, siguro 2 of your leaders na pwede mong i-add para makapag-practice na lang sila doon with your support. Okay? Number 3 po, you create 3 to 5 dummy Facebook account. Okay? Now, a lot of people, iba nagtatanong sa akin, sir, ba't kailangan ko pang gumawa ng
tatlong dami account pa or 5 dami account. Ganito po yan, no? You don't need to create at once 5 agad or 3 agad. No, siguro gumawa ka ngayon, next week gawa ka uli, next week gawa ka uli, or mas maganda kung every 2 days, okay, mai-set up mo kaagad yung 3 to 5 dami Facebook account mo. Okay? Why? Okay, ganito po. Okay? A lot of people po ang ginagawa nila, yung main account nila na pang-recruit nila, yan ang pinang-a-add nila ng pinang-a-add ng friend. So, in the long run, na-block ka. In the long run, na-block na totally yung Facebook mo. Okay? So, sa takot mo naman na hindi ka ma-block, hindi ka naman nag-a-add ng friends or limitado yung pag-add mo ng friends. Eh, ang tanong diyan, kailan ka pakikita kung konti ang prospect mo? So, the point is, that's the reason you have to create 3 to 5 dami accounts. Why? Ito pong mga dami account na to ang mag-a-add ng friends. What if ma-block yan? Okay lang, kasi ituturo ko po sa inyo yung workaround, okay? Kung paano po yan, isa hindi ma-block. Second, makip po natin yung mga tao na na-add po nun bago siya ma-block. Okay? Now, why create too many Facebook account? Okay? Number 1 po, because you need to engage with a lot of people. Okay? Imagine, dito po, sponsor like crazy. Tama? Yan ang usual na word sa network marketing. You sponsor like crazy. Okay? Yun nga lang, kung 10 tao everyday kausap mo, hindi ka makaka-recruit ng marami because it's always these 10 people. So, mas marami kang taong makausap everyday or mas maraming taong makakita ng mga pinopost mo na advertisement everyday, mas malaki yung potential makarecruit ka ng bago. Ganun kasimple. Okay? Network marketing is a numbers game. Tama po ba? Okay? So, mas maraming tao, mas malaki ang possibility na maka-invite ka ng tao. Okay? So, that's the reason you need to create more Facebook account. Okay? Lalo na po, usually, on the offline, not on the online, ang ginagawa po natin was, gilista natin lahat ng prospect list natin. What if naubos na? Then that's the time, nagpa-flyer tayo. Actually, it's the same sa online. Kung meron kang prospect list galing sa Facebook mo at naubos yan, okay, so what would you do? You would add friends. Ang magiging challenge mo lang, pag ginamit mo yung account mo, adding friends, okay, mabablock ka. Okay, so mas malaki po yung tendency mablock ka. So you use a dummy account. Ito ang mag-add ng friends. Okay, now, again, our job is to market or to advertise. Okay, kaya that's the reason kailangan natin ng maraming Facebook account para mas maraming makakita. Again, more viewers, more sign-ups. Tignan nyo po, bakit ang Channel 2 at Channel 7 nag-aaway sa rating? Why? Kasi kung sino po yung mas maraming rating, syempre sila yung mas maraming nanonood. Okay, so mas mahal ang bayad ng advertisement doon. Why? Kasi kung ako po advertiser, magbabayad ako ng mahal sa 2 sa ganitong oras kasi maraming nanonood. Ibig sabihin, mas maraming makakakita ng ads ko, mas maraming bibili ng produkto. Now, try to see that logic. Napakasimple, tama? Since lahat po ng pinopost natin check lahat po ng mga pinopost nyo na pang-invite was advertisement. Okay? So, dapat ma-post mo siya dun sa mas maraming viewers. Kaya kung ang viewer mo was 100, kaya minsan natatawa ko, may nakikita ko, isang group, ang tao 100, tapos ang sipag, post ng post. Kaya sino makakakita niyan? Okay? Meron siyang sariling profile, ang friends niya 1,300. Okay? Or 1,000. Okay? Guys, sino marirecruit nyo niyan? Postan mo lang sa isang buwan yung 1,000 na yan, sawa na yan, nakita na nila lahat eh. So, if you don't have new friends every month, okay, you're doomed to fail. Kasi nauubusan ka ng viewers. Okay, so that's the reason even Channel 2 and 7 nag-aagawan sa viewers. And that's the same thing that you should do. Again, okay, I'll try to emphasize this. The more the viewers, the more the sign-ups. Okay, so ang main goal mo ngayon was paramihin tong viewers mo. Mas marami kang viewers, mas marami kang magiging sign-up. Ganun kasimple po. Okay, so let's go. Now, imagine if you have 3 FB friends. For example, meron kang 3 FB account. Again, this 3 FB account is different from your main Facebook account. Yung main mo, yan na ang gagamitin mo mamaya pang-advertise. Etong 3 na FB, ito po ang pang-add mo. Okay? Now, you add 10 friend requests every day. Okay? Kasi po, mas malaki ang tendency po na hindi ka ma-block kung 10 friend requests lang ang i-add mo every day. Okay? So, yung iba kasi ang ginagawa, nag-a-add ng 20, 30, 40 sa isang araw. Okay? Tapos na-block sila for 7 hours. Okay? So, the best thing you should do, since mas malimit mo yung sarili mo to 10 friend requests,
hindi ka mabablock. Yun nga lang, ang challenge mo, kailan ka pa makakaipon ng maraming friends. So that's the reason na gumagawa ka ng tatlong FB. Kasi na-multiply mo yung 10 friend request. Okay, so in 30 days, that would be 900 viewers. Let's face it, sa prospect list natin, that's drop 0. So ibig sabihin, at least, you have 90 new members. Okay, or sige, i-drop pa rin natin 0, at least you have 9 new members. Okay, that's good din naman. Okay, in fact, yung 9 gagawin yung ginawa mo, okay, times 9 siya the following month. Okay, now what if, okay, you have 5 FB friends, or I'm sorry, 5 FB accounts. Kasi masipag ka eh. Okay, so you created 5 FB accounts. 5 FB accounts, that's 10 friend requests every day. Sa 30 days, that would be 1,500 viewers fresh. Okay, 150 members, or if we drop it to 0, that's 15 new members again every month. Okay? And this 15, gagawin yung ginawa mo, guys, imagine kung gaano kalaki magiging network. Again, this is a fresh environment. Walang taga-aim. Okay? Ikaw and fresh ng mga tao. Okay? At pag tinuro mo to sa downline mo, they will do the same thing. Guys, imagine, puro fresh, puro new blood. Okay? Ang ma-invite mo. Okay? And these are the people. Ako kasi, ang main logic ko kasi, huwag ipilit sa ayaw. Humanap ng gusto. Okay? Kaya sa akin, hindi ko yan pinipilit. Pag ayaw mo, wag next. Hanap ako ng iba. Why? Billions ang users ng FB. Okay? Or billion ang tao sa buong mundo. Ba't ko ipipilit sa ayaw? Okay? Ang gagawin ko, ipilit ko sa gusto. Okay? Humanap ako ng gusto. I'm sorry, not ipilit sa gusto. Humanap ako ng gusto kaysa ipilit sa ayaw. Simple logic. Okay? Next. Okay. Ito yung usual na reason ng iba. Nakakatamad, gagawa ako ng 3 to 5 Facebook account. Pag ganyan po ang reason natin, yan po ang isang bagay na hindi ko na masosolve. Kasi kahit napakarami mong tool, okay, pero tamad ka, wala pong sense. Wala pong mangyari sa'yo. Okay? Kaya po dapat dito, talagang magsipag ka. In fact, if you create 3 to 5 Facebook account, siguro, kung tamad ka talaga, di every week ka gumawa ng isang Facebook. Okay? Siguro naman, one month, and first week, nakagawa ka na ng 5 Facebook account. Tamad ka kasi, kaya every week, isa lang ginagawa mo. Okay? Pero the point is, pagkatamad po kayo at tinatamad po kayong gawin to, I'm sorry, hindi ko na po kayo matutulungan. Okay? Pero, isa lang ang account mo, at ang sipag mo mag-post na mag-post, kahit masipag ka, nonsense yung ginagawa mo. Okay? So, mapapagod ka lang on the long run na walang gano'ng nagre-response dun sa ginawa mo. Okay? So, ito, magsisipag ka lang ng konti, pero mas maraming magre-response dun sa gagawin mo. Next. Sabi nung iba, paano po yun? Nabablock yung dami account ng Facebook na ginagawa ko. Okay? So, wag po kayong mag-alala dun. Okay? Unang-una po, I will teach you a workaround to prevent from being blocked or to maximize the dami account before it gets blocked. Ibig sabihin, let's face it, mabablock yan kasi yung account mo nga nabablock yan pa. But the point is, bago siya mablock, na-maximize po natin lahat ng inad na friends ng dami account. Tuturo ko po yan sa inyo. Okay? Yung workaround para hindi ka ma-block, yun lang po, ganun lang naman kasimple. You add 10 friends every day. Mas maliit po yung tendency na ma-block ka. Nga lang, magiging challenge mo, 10 every day, kailan ka pa po yayaman yan. So that's the reason you multiply yourself. Kaya nga network marketing is leveraging yourself. You multiply your time to others. Okay? Kaya nga it's the same. You make 3 to 5 FB account, di na multiply mo yung 10 friend request na limit mo per day. Okay? So you apply still the law of leverage on this one na ginagawa po natin. Next. Na tools po na kailangan natin, number 1, we'll be using multifax. Okay? Ito pong multifax, a lot of people, baka po alam na to, yung iba hindi po alam, most of them hindi alam. Ito po yung ginagamit ko para makapag-login ako sa Facebook, no? Using Firefox, magla-login ako sa Facebook sa 5 account, sabay-sabay. Okay, hindi ko na po kailangan ng iba't ibang browser. Isang browser lang. Firefox lang. Sabay-sabay pwede ako mag-login. Ibig sabihin, pwede kayong gamitin pang-bridging, okay, pagka may ka-chat, group chat, pwede. Pwede ko yung gamitin, mostly dito, ginagamit ko pang-add ng friends. Okay? Now, another was auto-add all friends to group. Okay? So, ito naman po, ito pong script na to, ito lang po, doon po sa mga nag-member na, okay, or nakabili na po nung, I'm sorry, hindi po nag-member, no?
doon po sa mga taong nakabili na po ng system, okay, bibigay ko po sa inyo yung link kung saan nyo po madadownload po to. Okay, so para magamit nyo po doon sa binubuo nyo pong Fresh environment. Okay, so again, we need multi-packs and auto add all friends to group. Okay, so skip muna natin to. Let's go to Firepacks. Okay, so kung makikita nyo po to, okay, ito po yung isang account ko, then I could log into my new account. Okay, the first thing that we need to do was to install multi-pack. So simple lang po yan. Okay, you just, kailangan po, naka-open po was Firepacks, just type multi-packs. Okay, or Firepacks. Type nyo lang po yan sa Google. Again, dapat po naka-open yung inyong Firepacks. Yan. So just click this one. Yan. So you click download now. So magda-download po siya. Okay. So after po yan, tatanungin kayo if you want to install. So just click install. Install now. Okay. So yan. So makikita nyo po, multi-packs has been installed successfully. So okay na po siya. Okay. So kapag na-install na po yan, this is what you do. Okay. Kung makikita nyo po, magkakaroon na po dito ng new private window. Okay, ibig sabihin, ito po, i-click nyo. Okay, so when you click that, mag-o-open po yan ng bagong browser. Still, Firepacks. Okay, type Facebook. Okay. So, ibig sabihin po, pwede na kayong mag-login ng panibagong Facebook account. Okay. Okay, so another one, pwede pa uli ako ng isa pa. New private window. Okay. So, kung 5 po yung account nyo, pwede nyo pong i-open yan sabay-sabay. Okay, so pwede mong gamitin yan pang group chat para pagtulong-tulungan nyo yung isa taong kausap nyo. Okay, kasi sabay-sabay na silang open. Okay. So, yan. So, kung makikita nyo po, 3 account na po naka-open. Okay. So, iba't ibang Facebook account na po to. Okay. Using Firepacks. Yung po ang purpose ng multi-packs. Now, like I said, gagawa po tayo ng group. Okay. So, yung ginawa po nating group, like ito. Okay. So, ang gagawin nyo lang po, i-add nyo po dito yung mga dummy account nyo. Okay, so i-add nyo po dito lahat ng dummy account nyo. Okay, sa group na to, i-member nyo sila. Okay, pagka-member nyo po sa kanila dito, ang trabaho lang po nila, sila po yung mag-add ng friends. Okay, and sila po ngayon na mag-add dito sa group na ginawa nyo. Anong point? Ibig sabihin, bago po sila ma-block, lahat po ng naging friends nila na hindi mo friends, nandito na po sa isang group na to. Ang magiging trabaho po ng main account, siya po ang magpo-post ng update dito sa group na to. Lahat ng cheque, lahat po ng video na bago, na galing po sa vlog mo, yun ang gagamitin mo na pang post dito. Mamaya po ituturo ko. So, ang mangyayari, ibig sabihin, eto pong friends na to from 2 members, dadami to ng dadami kasi 5 or 3 yung Facebook account na dami mo na nag-a-add ng friends dito.
Ibig sabihin, simple, meron kang 5 tao na nagdadala ng tao sa'yo. Okay? Which is, ikaw din yun. Okay? So, nangyayari sila, add ng friends, add dito ng friends. Ikaw naman, ang trabaho mo, ikaw lang po yung magpo-post dito. Galing sa vlog mo, ituturo ko po, bakit napakaganda nung meron kang vlog kasi it will make your life easier. Mamaya po ipapakita ko yun. Okay? So, dadami po yung friends nito or yung group member nitong group na to. Pero ang kagandahan nito, this time it's raw. Okay? Wala pong member ng taga-aim. So, wag ka na mag-add ng member ng taga-aim dyan. Okay? Now, what's my next tutorial? Because on the next tutorial, ituturo ko naman, okay, dito sa next tutorial, ituturo ko kung paano mamili ng friends, okay, paano mag-add ng friends ng tama, okay, paano mag-post easier using your blog. Okay, so what's my next tutorial? And sana po ito, internalize nyo po ito ng paulit-ulit, okay, para po ang mangyari po kasi once na internalize nyo na po, maging habit nyo na and pwede nyo rin ituro sa mga downline nyo. With this, I tell you, okay, mas marami po kayong makukuha na new blood. Okay? So, what's my next tutorial? Kung paano po gagawin the correct way again, okay, on doing some small things sa Facebook na hindi po natin nagagawa ng tama. Okay? With that, I end this tutorial. See you on the next tutorial.